Eto, sunod, mga kababayan. Ano yung sunod, Kent? Nako, dito tayo mga kababayan. Ha? Mga kababayan, may pasabog po si Boying Rimulya. Ha? Ano yung pasabog ni Boying Rimulya, Kent? Eto na mga kababayan. Kauna-unahang kaso sa kasaysayan ng Pilipinas na pinakamabigat. Ito ang first ever pinakamabigat na kaso sa Pilipinas na ikakaso, sabi ni Boying Rimulya kay Martin Romualdez. O, sa mga naghihintay dyan, alam ko naman maraming gustong makulong si Martin eh. Eto na mga kababayan, kauna-unahang pinakamabigat na kaso, mga kababayan, kay Martin Romualdez. Ito ha, mga kababayan. Sabi ni Boying Rimulya, mga kababayan, Diyos mio marimar. Ito, Martin Romualdez. Diyos ko po, mga kababayan. Kauna-unahang kaso, pinakamabigat na kaso sa kasaysayan ng Pilipinas. Patay ka diya. Eto na, pakinggan natin. Posibleng maharap sa pinaka-mabibigat na kaso si dating House Speaker at late 1st District Congressman Martin Romualdez ayon kay Ombudsman Crispin Remulla. Ito'y sa gitna ng inihahandang money laundering case laban sa pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Money laundering. The grandest case of them all. The grandest. Itong pinakamabigat na kaso dyan, yung conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time ito gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Diba? Grabe no? Grabe mga kababayan, ang matalino pala si Boying. No? Biruin mo, ngayon lang gagawin at ngayon lang mangyari sa kasaysayan ng Pilipinas, the grandest case of all time. Ikakaso kay Romualdez. Biruin nyo mga kababayan, the grandest case of all time. Grabe no? Paano kaya yan? Kung kay PBBM meron siyang tinatawag na ICI, kay Rimulya meron siyang the grandest case of all time in the Philippine history. Grabe no? Hindi makakalimutan. Parang ano yan eh, trial of the century. Ayon kay Ombudsman Remulla, wala pang specific provision para sa itinuturing na grandest case na isasampa kay Romualdez, ngunit tinawag ito ni Remulla na kauna-unahan sa kasaysayan ng bansa. Grabe, at may no? kaugnayan umano ito sa nangyaring sabuatan upang Siguro mga kababayan, itong si Boying, pinag-aralan niya siguro kung ano yung kapareho. Actually mga kababayan, hindi ko sinasabi na itong kaso na to ay imbento ni Boying or gawa mismo ni Boying. Ang pagkakaalam ko dito mga kababayan, may binabasihan to si Boying. Baka itong kaso na to ay naging kaso na sa ibang bansa, which is pinag-aralan niya yung kaso na yun kung posible bang mag-match dito sa kaso ni Martin. Mga kababayan. Hindi ko lang alam kung itong kaso na to ay gawa ba lang, ngayon lang ba na invento ni Boying, ngayon lang ba ito naisip ni Boying, or meron nang nangyaring ganitong kaso sa ibang bansa tapos pinag-aralan ni Boying kung magmamatch ba ang kasong ginawa ni Romualdez sa kaso sa ibang bansa. Kaya nga tinatawag niyang the grandest case of all time. Diba mga kababayan? Mga kababayan, si Sara na ba nakabalik na ng Pilipinas? Yun lang ang tanong ko for Peace Smart, no? Kung nakabalik na si Sara. 'Di ba mga kababayan, kaya grabe no. Ma'am Nora Nerida, hello po sa iyo diyan, ma'am. Grabe. Kaya nakakatakot ito mga kababayan, talagang mauubos talaga to sila. Sa totoo lang mga kababayan, mauubos talaga to sila.
tignan nyo, pati si Romualdez, ibig sabihin mga kababayan, walang sinasanto ang Pangulo. Ultimo pinsan. Di ba? Ultimo pinsan, mga kababayan, ay talagang hindi pinapalagpas. Dayain ang pambansang pondo partikular na noong 2024 at 2025. Si Congressman Martin Romualdez ang House Speaker noong binubuo ang 2024 at 2025 national budgets habang itinalaga nitong chairperson ng House Committee on Appropriations na mga kaparehong taon si dating Congressman at gayoy hugante na si Saldico. Naku. The technical things about what specific provision and the terms that we will use to label the crime, that will come later. Sinasabi, big case na kinakailangan matapos. Conspiracy yan eh. It's only a description of what we are trying to put together. Diba? Grabe, no? Mga kababayan, kaya dito talaga ako napabilib, mga kababayan. Una, ganito yan eh, kung talagang si PBB, ito mga DDS, isipin yung mabuti Isipin niyo yung mabuti. Dito ninyo isiping mabuti na si PBBM ay hindi nagtatrabaho. Dito ninyo sabihing si PBBM ay natutulog sa pansitan. Biruin ninyo pinsan niya. Di ba dapat normal yan sa atin, sa Pilipinas, na kapag kapinsan mo presidente, absuelto ka sa kaso, kahit anong gagawin mo, krimen, hindi ka makukulong kasi pinsan mo presidente. Pero mga kababayan, putang ina, si PBBM, walang sinasanto. Kaya kabahan ka na, Aimee. Di ba? Biruin yung mga kababayan, di ba? Normal yan sa Pilipinas. Dito nga lang kapag kapatid mo mayor, tsuhin mo mayor, absuelto ka kahit anong gagawin mong krimen Di ba? Sa school nga Di ba? Normal yan sa mga Pilipino or sa Pilipinas. Kapag ka ang teacher mo, ang principal sa school ay tsahin mo, kahit hindi ka mag-aral, pasa ka. Totoo yan, mga kababayan, di ba? Or else, ang tatay mo, barangay chairman, tapos nag-aral ka, bobo ka. Oo, pero naging first owner ka, nag-donate lang ng isang aircon. Di ba? Totoo yan, mga kababayan. Tama ba ako umali? Di ba? Biruin ninyo Halimbawa, nanay mo, barangay chairman sa barangay nyo. Tapos, nag-aral ka, hindi ka pumapasok sa isang buwan, 2, 3, 4 na beses ka lang pumasok, pero naging first owner ka, nag-donate lang ng electric pan. Di ba? Pero take note si PBBM, biruin nyo congressman yung pinsan, presidente siya. Siya ang makapangyarihan sa buong bansa. Tapos yung pinsan niya, pinakulong. Kita nyo yan? Diba, Nanay Minda? Ngayon ninyo isipin. Diba? Ngayon ninyo isipin. Ngayon, Diyos ko, mga kababayan, Huwag niyong sabihin na depende sa kaso yan, Kent. Kung mabigat, hindi kayang takpan. Bakit nung panahon ni Digong, ni isa ba may nakakulong? Nakurap? Sige nga. Depende sa kaso yan, Kent. Hindi kasi kayang takpan ni PBBM. Nung panahon ni Digong, mas matindi pa dyan. Wala nga nakulong ni isa. Diba? Ngayon ninyo isipin, kung si PBBM ay natutulog lang sa pansitan, isipin nyo mabuti yung pinsan niya. Diba? Isipin ninyo, panahon ni Digong, may nakulong ba? Yan ang isipin, napakalaking kaso daw yan, pinakamabigat na kaso sa kasaysayan ng ating bansa. Kung si Digong pa yan, putang ina, walang nakukulong, lalo't ka alyado, lalo't ka mag-anak. Diba? Nakita nyo ba, sa panahon ni Digong,
lahat ng Chinese drug lord? May naipakulong ba ni isa? Nakaalyado nila? Walang nakukulong. Lahat ng kaalyado ni Digong ng mga Chinese drug lord. Michael Yang nakulong? Peter Lim nakulong? Wala. 'Di ba? Oh. Si Sara nga eh. Hindi nga pinakulong ni Digong. Oh, sasabihin, bakit hindi pinakulong, Ken? Saan ka nakakita? Sheriff, tumupad lang sa batas sa utos ng korte, binugbog niya. Sige, tanungin ko kayo. Tama ba yon? Yung sheriff, bit-bit ang utos ng korte na palayasin ang mga squatter, sinuntok-suntok ni Sara, nakulong, nakasuhan? Wala, di ba? Halatang mali yun. Halatang krimen yun. Yung sheriff, sinunod lang niya ang utos ng korte, dalhin ang papel, palayasin ang mga squatter. Anong ginawa ni Sara as a sheriff? Blinakayan ang mata, nilagyan ng kay Mito. Nakulong ba si Sara? Oh, tingnan nyo, si Sara ngayon, umuwi ba? Hindi umuwi. Bakit? Magpa-file na ng asylum yan sa Netherlands. Baniwala kay sa akin mga kababayan. Andun na si Sara sa Netherlands. Magpa-file na ng asylum. Pero pagkakaalam ko mga kababayan, nauwi ata si Sara eh. Dumalo si Sara ha, sa mga nagsabing hindi umuwi. Nasa ano na si Sara? Nasa Philippines na siya. Dumalo nga siya ng ano, di ba sa Davao? Yung ano ba yung dinaluhan niya? Nasa Philippines na si Sara, mga kababayan. So, yun lang, no? Mga kababayan, yung ating reaction, no? Sa mga oras na ito.